Mga farmers, itong gamit ng uling mga farmers bilang panabo natin, may mga buto kasi mga farmers na ayaw nilang matabunan, kumbaga nabubulok mga farmers, hindi tulad ng ito yung pinapanaklob natin. Tulad nito mga farmers, halos 2 linggo bago matuyo tong uling na bilang panaklob natin sa ating mga seed. Tulad nitong lansones mga farmers ha. Yan. Ang ginagawa ko, ito yung ginagamit ko. Makikita ko pa mga farmers kung may tubo na agad. Hindi tulad ng tinabunan na agad natin. Mas lamang yung hindi pagtubo niya. Mga farmers, sa bawat pagdilig natin, maaaring nalulunod o kaya nabubulok yung mga seed. Hindi tulad nito mga farmers, hindi nabababad yung ating mga seedling. May mga seedling kasing mga farmers na ayaw ng matubig. Kaya ginagawa ko ito mga farmers. Yan, kumbaga 1 linggo bubuklatin natin, makikita naman natin yan kung may ugat na mga farmers. Farmers, ito yung diskarte natin. 1 linggo makalipas mga farmers, makikitaan nyo. Ito yung nilagay nating uling. 1 linggo makalipas, aalisin natin to. Ayan, katulad niyan. Pag nakitaan nyo na yung ganyan mga farmers, alisin nyo na. Ang ipalit nyo, bunot. Para dire-diretso na. Kumbaga kahit, kaya nilagyan natin siya ng uling para hindi lang magalaw yung ating seed ng lansones mga farmers. Katulad nyo, makikita nyo. Yan pa yung mga tanim natin, halos nagsisimula na. Kaya ang ginawa natin, pinalitan na natin siya ng bunot. Kumbaga ito naman yung pinaka cover niya bilang sa init. Ayan, makikita nyo mga farmers, yung init hindi direktang tatama sa ating seed mga farmers ng lansones. Ayan, halos lahat yan may tubo na mga farmers, sinisimula na ng pagtubo. Kaya ang ginagawa natin, dire-diretso yung pagtatanim natin. At makikitaan nyo pa mga farmers yung mga tinanim natin. Yun ka farmers, makalipas ng 13 days mga farmers, nagsisimula nang magsitubo yung ating lansones. Ayan, pinalitan na natin mga farmers ng bunot dahil 1 linggo kapalit nito mga farmers yung bunot na ang gamit natin dahil patubo na siya. Ayan, maliliit yung tubo niyan mga farmers, kaya hindi natin siya binabaon dahil ganyan kung tumubo yan mga farmers. Sa simula mga farmers, ganyan yan. Makalipas mga farmers, yung mga patubo natin halos nagtutubuan na yan mga farmers. Yung yan, tulad niyan, mataas na yan mga farmers. Farmers, halos ang liit mga farmers, kaya napakahirap patubuin yung lansones mga farmers. Ayan, yan yung hindi natin kinabaon-baon mga farmers. Kumbaga inilapag lang natin sa lupa na nilagyan natin ng uling 1 linggo, tapos makalipas pinalitan natin ng bunot para makalabas na. Ayan, katulad niyan, magsisimula na yung dahon yan mga farmers. Tuloy-tuloy na to yung pagtubo ng ating mga lansones. Ayan, halos ilang buwan lang to mga farmers, matataas na to at ating babalikan mga farmers. Staring at my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. Ganito yung mag-iitsura ng dahon ng ating lansones mga farmers pag nagsisimula na. Sabi nila mga farmers, halos 16 years to 25 years bago siya magbunga pag galing sa buto. Sabi ko naman mga ka-farmers, yung 10 years pataas sapat na. Dahil yung 10 years, nagbubunga na yung halos 1,000 puno natin durian. Kasabay nito, another 10 years, nakikinabang na tayo ng harvest ng durian, sisimula na rin siya ng pagbunga mga farmers. Ganun kasimple mga farmers yung pagpa-farm. Before after na magtatanim tayo ng lansones, durian, kung ano man gusto natin mga farmers, unahin natin si kape. Tulad nito mga farmers, ito yung bilang simula natin. Pag ating naitanim to mga farmers, dahil yung sukat niya halos malalapit, hindi tulad ng mga durian,
lansones, at iba pa mga farmers, halos layo-layo. Hindi tulad nito. Nakapagpunla na tayo. Before after tayong magtanim. Ayan, sinimulan natin ng pagpatak ng ulan. Kumbaga, pagpatak ng ulan, magpupunla na tayo ng kape. Kasunod na yun, yung iba-ibang klaseng gusto nating prutas na pwede nating itanim. Ayan, ang dami na nito mga farmers ha. Yan, sa simpleng paraan natin, hindi na tayo bibili. Before after na pagtatanim natin. Sisimulan pa rin natin yung katulad niyon, yung lansones. Ating nang pinatubo. Farmers oh, ang lalaki na. Para sa akin mga farmers, mas gusto kong itanim yung hindi grafted. Yung grafted mga farmers, lifetime yung ating maintenance. Kumbaga ka farmers, kung maramihan ng tanim natin mga farmers kada isang buwan o 2 times tayo naglilinis mga farmers. Hindi tulad ng hindi grafted. 2 to 3 years malalaki na siya. Kumbaga bihirang-bihira na lang tayo magpalinis. Kumbaga minsan lang sa isang taon. Kumbaga minsan nating lilinisan. Ang grafted mga farmers, una nga siyang namumunga. Pero mga farmers, para sa akin sadyang magastos. Hindi tulad ng hindi grafted. Malalaki na siya at mabilis tayo makapagpalaki ng farm. Kumbaga, meron man tayong grafted, yung nasa tabing kubo lang. Hindi tulad nito mga farmers kapag tinanim natin to sa bawat taon, mas lamang na marami tayong i-harvest pagtungtong ng 7 years. Ka-farmers, ang bilis lumaki ng ating mga durian. Yan mga farmers. Ako mga farmers ayan. Ang lapit ng ating pag-harvest ng kape. Atin na agad itatanim to mga farmers Yan. Kumbaga ka-farmers, hindi ko nauunahin yung grafted. Tulad nito, merong hindi tumubo, halos naputol, pwede nating i-graft to. Yan. Pero kalimitan mga farmers, nagtatanim muna ako. Kumbaga kung 1,000 puno, akin munang itatanim. Kumbaga sa bawat taon, pwede ako magtanim ng grafted. Yung ilang piraso lang mga farmers para hindi magastos. Hindi tulad nito, yung habol natin yung mabilis na paglaki. Tulad nito, halos may 2 buwan na lang tayo mga farmers, mag-harvest na tayo ng kape. Pero yung ating durian kung ating igagraft to mga farmers, magagahol tayo. By next year pa nating maitatanim, hindi tulad nito mga farmers Ang bilis ng paglaki, makikita nyo. Halos ang lulusog mga farmers ng ating durian. Halos 2 buwan na lang, mag-harvest na tayo ng kape. Ayan. Nasundan nyo ba mga farmers yung pagtatanim natin? Before and after tayo nagtanim ng kape, sinundan ng durian, kasunod nyo yung lansones. Kumbaga, halos wala tayong binili mga farmers. Ang magiging trabaho natin, itanim. Before after natin itanim mga farmers, kinakailangan simulan natin sa umpisa, sa buto. Kumbaga maraming paraan para masimulan natin na hindi na tayo bibili. Tulad ng ginagawa natin mga farmers iwas inip. Imbis na mainip ka sa isang produkto na halos matagal na panahon bago magbunga, simulan natin mga farmers na yung patuloy na pagtatanim. Tulad ng ginagawa ko. Tulad niyan, bago tayo pumunta ng farm at makikita nyo yung bagong muka ng ating pagtatanim ng kape kasama ng ating produktong durian. Kumbaga, meron na tayong durian farm. Sa simula pa lang ng pagtatanim natin mga farmers, makikita nyo kung paano tayo nag-umpisa. Tayo rito mga farmers sa aking tanim na kape. Isa sa mga sikreto ko mga farmers, yung magtanim ng kape. Kape muna bago ang lahat mga farmers. Sa bawat taon na nagtatanim tayo ng kape, lumalaki ang farm natin ng mabilis dahil halos malalapit yung pagitan ng pagtatanim natin. Habang nade-develop yung ating farm, tatamnan na natin ng iba-ibang produkto gaya ng durian mga farmers.